Isang gabi na puno ng inaasahan ang nasaksihan ng mga basketball fans sa pagbubukas ng California Classic Summer League. Ngunit ang mas pinag-usapan ng lahat ay ang pambihirang debut ng bagong rookie ng Golden State Warriors na si Yaxel Lendeborg. Sa kanyang unang laro bilang isang Warrior, hindi lang siya nagpakitang gilas, ipinakita niya kung bakit marami ang naniniwalang isa siya sa pinakamahuhusay na talento ng 2026 NBA Draft. Sa loob lamang ng 22 minutes ng paglalaro, nagtala si Lendeborg ng 19 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 steal at 1 block. Ang mas kahanga-hanga pa rito ay ang kanyang perpektong shooting performance. Hindi siya pumalya sa kanyang 6 na tira mula sa field, 4 sa 4 sa 3-point line, at 2 sa 2 free throw. Isang tunay na perfect game ang kanyang ipinamalas, dahilan upang mabigla ang mga fans, analysts, at maging ang mga veterano ng Warriors. Marami ang nag-aakalang si Lendeborg ay isang mahusay na defender at rebounder lamang, ngunit sa laban kontra Lakers ay ipinakita niyang kaya rin niyang maging elite shooter. Ang 4 niyang sunod-sunod na 3-pointers ang nagbigay ng malaking kumpiyansa sa Warriors at tuluyang nagpabagsak sa depensa ng Lakers. Bukod sa kanyang scoring, kapansin-pansin din ang kanyang mataas na basketball IQ. Hindi siya nagmadali sa bawat possession, mahusay siyang gumawa ng tamang pasa, at ipinakita ang pagiging all-around player na bihirang makita sa isang rookie. Ngunit hindi lamang si Lendeborg ang naging dahilan ng tagumpay ng Golden State. Malaki rin ang naging ambag ni Will Richard na nagtapos na may 16 points habang napakataas din ng kanyang shooting efficiency. Sa unang kalahati pa lamang ng laro, pinagsama ni na Richard at Lendeborg ang 32 points at 8 3-pointers, dahilan upang magkaroon agad ng malaking kalamangan ng Warriors. Isa pang kapansin-pansin ay ang magandang ball movement ng Warriors. Halos lahat ng starters ay may hindi bababa sa 3 assists. Patunay na kahit Summer League pa lamang ay naipapakita na nila ang sistemang kilala sa Golden State, ang mabilis na pagpasa ng bola, tamang spacing, at pagtutulungan sa opensa. Ito ang naging dahilan kung bakit nakapagtala sila ng napakataas na 65% field goal shooting at tuluyang dinomina ang Lakers 104-72. Sa kabilang panig naman, kahit malaking pagkatalo ang sinapit ng Los Angeles Lakers, may isang rookie pa ring nagbigay ng pag-asa sa kanilang mga taga-suporta. Si Cameron Carr, ang kanilang first round pick, ang naging pinakamahusay na manlalaro ng Lakers sa laban. Nagtala siya ng 19 puntos at 5 3-pointers. Sa unang kalahati pa lamang ay siya lang ang halos nagbibigay ng opensa para sa Los Angeles, habang nahihirapan ang iba niyang mga kakampi na makahanap ng magandang tira. Makikita kay Carr ang kanyang shooting ability at kumpiyansa sa bawat tira. Hindi siya natakot kahit mahigpit ang depensa ng Warriors. Marami ring fans ang pumuri sa kanyang mabilis na release at natural na shooting form. Gayunpaman, nakita rin ang ilang bahagi ng kanyang laro na kailangan pang pagbutihin, lalo na sa depensa at sa kanyang physical strength, laban sa mas malalakas na kalaban. Para sa isang rookie, napakaganda pa rin ng kanyang ipinakita at malinaw na may malaking potensyal siyang maging mahalagang bahagi ng rotation ng Lakers sa hinaharap. Habang si Carr ang nagsilbing liwanag para sa Lakers, si Yaxel Lendeborg naman ang naging sentro ng usapan matapos ang laro. Marami ang nagsasabing isa siya sa pinakamagandang nakuha ng Warriors nitong draft. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil handa na siyang magbigay ng kontribusyon agad sa NBA. Ang kanyang maturity, mahusay na desisyon sa loob ng court, depensa, playmaking, at shooting ay nagpapakita na maaari siyang maging malaking bahagi ng rotation ng Golden State sa nalalapit na regular season. Bagamat isa pa lamang itong Summer League game, malinaw na nagbigay si Lendeborg ng matinding pahayag sa buong NBA. Pinatunayan niyang hindi siya ordinaryong rookie. Ang kanyang perpektong shooting performance, all-around game, at pagiging kalmado sa ilalim ng pressure ay nagpakita ng isang manlalarong handa ng makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng basketball. Sa pagtatapos ng laban, isang mensahe ang malinaw na naiparating ng Golden State Warriors sa buong liga. Maaaring nakahanap na sila ng panibagong batang bituin sa katauhan ni Yaxel Lendeborg. At kung magpapatuloy ang ganitong klaseng laro, hindi malayong maging isa siya sa pinakamalaking sorpresa ng rookie class ngayong taon. Samantala, para naman sa Lakers, bagamat masakit ang pagkatalo, may magandang pundasyon silang nakita kay Cameron Carr na maaaring maging isa sa mga pangunahing sandata ng koponan sa mga darating na taon. Mukhang handa na si Will Richard na gumawa ng malaking hakbang para sa Warriors.
Hindi lamang si Axel Lendeborg ang 23-year-old na nagbigay ng dahilan para maging positibo ang Warriors. Ang shooting guard na si Will Richard ay naglaro ng eksakto sa inaasahan mula sa isang second-year player matapos ang isang magandang rookie season. Nagtala si Richard ng 16 points sa 6 of 8 shooting, kabilang ang 4 of 5 mula sa 3-point line. Nagdagdag din siya ng 3 assists, 3 rebounds, at 3 steals sa kanyang impresibong performance. Matapos niyang makaranas ng tinatawag na rookie wall at bumagal ang kanyang laro sa ikalawang half ng nakaraang season, mukhang isang ganap na panibagong manlalaro si Richard. Sa lahat ng kanyang magagandang ginawa sa buong laro, ang pinakakahanga-hanga ay nang maagaw niya ang bola mula sa Lakers guard na si Chris Manon bago agad tumira ng isang step back 3-pointer mula sa sulok. Iyon ang klase ng laro na makikita mo mula sa isang manlalarong alam na naglalaro siya laban sa mga rookies at G-League players, kaya nagagawa niya ang ilang galaw na malamang ay hindi niya basta-basta magagawa laban sa mga veteranong NBA players. Ngunit ipinakita rin ni Richard ang mga katangiang naging dahilan kung bakit agad siyang nabigyan ng pagkakataon ni Steve Kerr na mapasama sa rotation ng Warriors noong unang bahagi ng nakaraang season. Mas mabilis ang kanyang galaw sa point of attack, halos perpekto ang kanyang 3-point shooting, at tila mas mabagal na para sa kanya ang takbo ng laro. Isang malinaw na senyales na masanay na ang kanyang basketball vision sa bilis ng laro sa NBA. Katulad ni Lendeborg, aasahan ng Golden State na makapagbigay si Richard ng mahahalagang minuto para sa Warriors, lalo na kapag nagpapahinga o minamanage ang playing time ng kanilang mga veteranong manlalaro. Walang humihiling na maging all-star siya agad, ngunit kung magiging isang maaasahang rotation player siya, napakalaking tulong nito para sa koponan. Maaring may natagpo ang magandang talento ang Golden State kay Graham Ike. Ang Summer League ay panahon din para sa mga manlalarong nasa laylayan ng NBA na patunayan na karapat-dapat silang magkaroon ng pwesto sa liga. Isa sa mga gumawa nito ay ang undrafted rookie mula sa Gonzaga na si Graham Ike. Tinapos ng sentro ang laro na may 11 points sa 5 of 7 shooting, kalakip ang 4 na rebounds at 3 assists. Ipinakita ni Ike ang mahusay na touch sa ilalim ng ring, epektibong pag-roll matapos ang pick and roll, at palaging nasa tamang pwesto sa depensa bilang huling depensang sandigan ng koponan. Ang kanyang ipinakitang laro ay sumuporta sa dahilan kung bakit siya ang piniling maging starting center ng Warriors at kung bakit isinama siya sa Gold Squad kasama ang iba pang mahahalagang batang manlalaro ng koponan. Sa halip na sa Blue Squad na ipinadala upang maglaro sa Sacramento, malinaw na may nakikitang potensyal ang Golden State kay Ike. Hindi rin masamang magkaroon ng isang atletiko at matipunong sentro na naghihintay lamang ng pagkakataon sa likod ni Al Horford at Kristaps Porzingis. At higit sa lahat, ang kanyang mentalidad ay kasing tibay ng kanyang pangangatawan. Sa Summer League Media Day ng Warriors, tinanong ng isang reporter si Ike kung may ibinigay bang payo sa kanya ang kanyang coach sa Gonzaga na si Mark Few. Agad siyang sumagot ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang papasok sa isang bar fight ng naglalakad na parang nangingimi. Mahirap hindi suportahan ang isang manlalarong may ganoong klaseng kumpiyansa at pag-uugali.